Nung nakaraang linggo po ay napakaganda nung paksa ni Brother Ray. Yung Old Covenant Temple, which is physical temple, ay nung dumating ang Panginoong Hesukristo, ay itinayo niya yung, dala-dala niya at itinayo niya yung bagong templo at yun nga po tayo. Di ba? Habang tumatagal, ay lalong nagiging napakaganda yung pagkaunawa sa ating isipan na tayo po ay templo ng Diyos, templo ng Holy Spirit habang nabubuhay. At ang isang bagay na dapat na kasanayan natin ay yung lakaran natin, yung katotohanan na yon. Kahit na ano minsan yung ating na-obserba sa paligid, ngayon po ay medyo sa Middle East ba, ay mayroong mga kaguluhan. Doon sa ano ba yan, Bahrain ba? Sa Tehran, Iran, di ba? Tapos sumagot ang Iran, binomba yung ilang parts sa Qatar, at ewan ko ba, mayroon pa ibang mga sa Dubai ba? Tayong tao kasi, natatakot tayo minsan sa mga nangyayari sa paligid. Di natin gusto yung merong ganun. Pero wala tayong magagawa. Part talaga yan ng buhay dito sa lupa. Ilang world war na yung nagdaan. 'Di ba? Second World War. So, buhay pa rin yung ating mga magulang na nakaranas noon. Sa buhay na 'to, kaya napakapalad po natin na na-encounter natin ang Diyos at na-encounter natin yung kanyang mga plano, yung kanyang layunin sa buhay ng tao. At yun ay sa pamamagitan po ng pag-aaral natin sa kanyang salita. Kaya sabi ko nga, walang pinakamagandang bagay muna na dapat mag-establish sa isipan, sa puso at sa buhay ng isang tao kung hindi nga po yung nilalayo ng Diyos na tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. At yun ay sa pamamagitan ng iniwan niyang banal na kasulatan, nakikita natin yung kanyang isipan para wag tayong lubusang ma-down o maging hopeless sa buhay na to, na kahit na may mga nangyayaring ganyang bagay ay naroon pa rin yung inspirasyon sa ating isipan. At ang napakaganda nga po ay yung pagtiwalaan natin ang kanyang mga salita. Tingnan niyo tong 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth. The word of God, which effectually worketh also in you that believe. Di ba? Dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangangaral, sa mga katwid ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kung hindi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. So, ibig sabihin, tinitiyak ni Apostol Pablo na ang salita ng Diyos gumagawa. Pero ito po ay gumagawa doon sa mga tao na talagang tinanggap ang salita, hindi kagaya ng salita ng tao. Sabi nga, tinatanggap natin ang salita ng tao, pero dapat sa buhay nating mga mananampalataya, dumating yung punto na talagang mas higit yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Bagaman hindi natin sinasabing walang kwenta ang salita ng tao, pero kasi nga, papasok kasi ang katotohanan na ang salita ng tao may hangganan, pero ang salita ng Diyos is walang hanggan. Tingnan niyo itong 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Diba? Ang ganda. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, tayo po ba'y mga anak ng Diyos? Ito yung totoo, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi dyan, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Diba? Grabe yun. Yung dumadaig sa sanglibutan in their time, yung grabe yung kanilang circumstansya, yung pag-uusig, death threat, nakakatakot. Pero sabi ni John, pag ikay mananampalataya, ay wala na yon, nadaig mo na yon, di ba? Parang kalalagayan nila noon api sila. In our time din, ganon, parang maliliit na lamang yung mga problemang dumarating sa buhay ng tao na hindi naman nawawala ang problema, di ba? Yung mga kaguluhan sa kapaligiran, no? Yung wala kang katiyakan na minsan sa gobyerno nagbabago, pabago-bago, di ba? Yung mga pangako ng tao. Pero ma-overcome natin ang lahat na yan. Yung mga taong walang alam sa Diyos, totally down na down sila, hopeless, at parang ano ba, yung ang grabe ang kalugihan. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi pwedeng ma-overcome tayo ng mga bagay na yan. No? Hindi tayo dapat mapailalim ng mga bagay na yan. Kung hindi, tayo po ay, sabi dyan, ay dinadaig natin yan. Pag tinuloy natin yan, sabi ng verse 5, at sino ang dumadaig sa sanglibutan kung hindi yung nananampalatayang si Jesus,
ay anak ng Diyos. Dito sa, kung tayo lulundag, verse 9, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao. So ito yung patotoo, yung mga salita ng tao, pangako ng tao. Di ba? Kung tinatanggap natin ang mga patotoo ng tao, if we receive the witness of men, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. So yun daw pinatotohanan ng Diyos. Kung merong mga magandang pangako ang tao at talagang tinutupad, salamat. Pero kung merong mga tao naman talagang di natin maiiwasan na nanloloko lang, binubudol lang tayo, kung makaranas man tayo ng ganun, huwag din tayong masyadong madown. Dahil, sabi dyan, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, merong mas lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagat ito ang patotoo ng Diyos. For this is the witness of God. Ano yung patotoo ng Diyos sa atin? Sabi ng verse 9, sapagat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. So, hindi ka na maliligaw dyan. Ang pinatotohanan ng Diyos ay laging ang pinakasentro ay ang ginawa ni Jesus, tinapos sa krus ng Kalbaryo, na yung pag-asa niyan, yung dulot na benepisyo niyan ay higit sa mga pangako ng tao. Kung bakit sinasabi ni John na kung tinatanggap ninyo ang patotoo ng tao, higit at dakila dapat sa ating mga mananampalataya, wala nang papantay doon. Kayamanan mo yon. Ando na yung pinaka parang kapanatagan mo. Minsan pabago-bago nga ang buhay dito sa lupa. Pero sa Diyos, yung kanyang ginawa, yung kanyang mga pangako, sureball tayo doon. No? Panatag 100%, panatag na panatag ka, mangyayari yon. Tinupad niya yon at nangyayari sa atin. Blessed na tayo. Ang isang bagay lamang na dapat nating matutunan ay yung tinatawag na tanggapin mo ang salita ng Diyos, hindi kagaya ng salita ng tao. Ang nakalulungkot, minsan maraming mga tao, at sana wag mangyari yon sa Kristyanismo, yung salita ng Diyos, kung titimbangin mo, parang bababa lang sa kanilang standard at laging mas ahead pa rin yung mga pangako ng tao. Salita ng tao. Nakalalamang pa rin minsan ang salita ng tao. Huwag sanang mangyari yon. Dahil, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica ay nagiging effective lamang ang salita ng Diyos sa isang mananampalataya kung tatanggapin niya ang salita ng Diyos sa kagaya talaga ng salita ng Diyos. Isipin mo, ang Diyos ang nagsasalita sa atin dito sa Bible. Galing sa kanyang bibig, galing sa kanyang isipan, galing sa kanyang puso. Maraming mga tao nung araw, ewan ko kung isa kayo sana pag nagsalita ang Diyos sa akin, nauso rin sa mga Christian churches na kung magsasalita lang ang Diyos sa akin, yung audible voice. Ako, may danger pa po doon eh. Sa kapanatagan talaga, ang Diyos ang nagsasalita sa atin, eto sa Bible. Recorded, written, para wag kang madaya. Nauso kasi yung yung taong yan, anointed yan. Talagang nagsasalita ang Diyos sa kanya ng personal. Kaya ang taas ng level ng paghanga, pagtitiwala doon sa sinasabing anointed man of God. Alam niyo, delikado po yan. Noong araw ako yung ganun eh. Gusto kong ang Diyos nagsalita. At minsan, konting lamang, alam niyo, ang Diyos nagsalita sa akin. ayoko sanang i-down yung mga ganun, pero may danger po yun. Mas maganda para tiyak, ang Diyos nagsasalita sa atin, basahin mo ang Biblia. At pagkatapos, pag-aralan mo yung rightly dividing the word. Yung basic interpretation, kanino ito sinasabi, to whom it was addressed, sino ang speaker, sino ang nagsasalita, to whom it was addressed, kanino ito sinasabi talaga, unang-una, primarily, sino ang kausap, and then, anong time, anong panahon. So dapat natin pag-aralan yun, natin yung ating pinag-aaralan. Anong panahon, kasi in that time, may mga tradisyon, anong kaugalian. Kagaya doon sa Corinto, di ba? Malimit kong sabihin yung kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na mahalay sa isang babae ang pumasok sa loob ng templo na mayroong maigsing buhok. Tapos ay sabi, ang payo, kung maaari ay mayroong talukbong, may belo, para wag makita na maigsi ang kanyang buhok. In our time, mayroong maigsi ang buhok. Sino nagsalita doon? Si Apostol Pablo. Kanino naka-address? Sa mga mananampalataya sa Corinto. Bakit sinabi yon? Kasi ang kaugalian nung panahon na yon, let's say, mga 50s, 53, 55 AD, nung sinulat ni Apostol Pablo yung aklat sa Corinto, ang kaugalian, nag-a-identify ang isang babae na ang kanyang trabaho ay siya isang prostitute, nagpapaputol siya ng buhok para ma-identify. Ngayon, in that time, merong mga nako-convert na prostitute, nagiging Kristiyano, papasok sa loob ng templo, siya na lang ang pagtitinginan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mahalay sa isang babae ang pumasok sa loob ng templo na maigsi ang buhok. Kung i-apply mo ngayon yan, di ba? Makita mo lang ang isang babae, sabi mo, mahalay ka.
Di ba? Hindi. So yun po yung mga ikinokonsidera sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang kahihiya. Kasi nakakahiya pagka yung interpretation natin ay sala. Kaya sabi diyan, pag sumikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. So, sa paggamit ng salita ng katotohanan, salita ng Diyos, kailangan tayo ay marunong at huwag kahiya-hiya dahil nga maa-out of context. Kagaya noon, halimbawa yon na kung makakakita sila ng maiiksing buhok, sasabihin evil, di ba? Kasi sinabi ni Pablo sa Korinto. At pagka naman mahabang buhok, yun talaga daw ang nakalulugod sa Diyos. Which is, doon nagkakaroon ng kamalian. So, importante po yun. Yun po yung mga basic interpretation na dapat nating ikonsidera. Sino yung speaker? Yun yung number 1. Number 2 is, kanino to naka-address. Tapos, yung time at saka yung message niya. Importante din sa pagbabasa ng Bible, yung alam mo yung part na dapat nating i-apply dahil hindi nga sa atin naka-address, yung hindi natin dapat i-apply dahil hindi naman talaga tayo ang kinakausap o naka-address. Unang-una, napakahalaga po din noong makita natin kailan nag-start ang New Covenant, di ba? After the death of Christ. Ito yung Old Covenant. Tingnan natin yung Hebrew 9, starting verse 15. Dito makikita natin na kung saan talaga nagsimula yung bagong tipan at natapos yung lumang tipan. And for this cause, He is the mediator of the New Testament. Sino yung mediator of the New Testament? Diba? Si Christ, si Jesus. Dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan, pansinin niyo po yan, that by means of death, sa pamamagitan ng kamatayan, naukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang sa nasa ilalim ng unang tipan of the transgression that were under the first testament. Yung mga transgression, yung mga pagsalangsang, pagbagsak, una ng mga Hudyo. Sa atin namang mga lahat ng tao, mula sa pagbagsak ni Adam and Eve, diba? Lahat ay nagkasala, diba? Nung na-violate nila yung instruction ng Diyos. And sa mga Hudyo naman ay gayon din. Yung tipan nila ay sa law of Moses, bumagsak sila. Dapat silang matubos doon sa kanilang mga pagsalangsang that were under the first Testament, do sa Old Covenant, Old Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. At ang pangako nga ay pag sila'y natubos doon ay magkaroon ng eternal inheritance, which is eternal life. Okay, tuloy natin, verse 16, sapagkat kung saan mayroong tipan, for where a testament is, sabi diyan, there must also of necessity be the death of the testator. Kung merong daw tipan, kung merong testamento, nangangailangan talaga nung kamatayan, nung gumawa nung tipan. O di ba sabi doon sa verse 15, si Jesus Christ ang mediator ng New Testament, di ba? Para matubos yung mga sumalangsang sa lumang tipan. And then, ano sabi nung 17? For a testament is of force after men are dead. Sapagkat ang isang tipan ay nagkakaroon lang ng kabuluhan kung mamatay na ang testator o yung gumawa. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Pansinin niyo magaling. Dito, isinilang si Jesus, di ba dito sa panahon dito, bago siya mamatay sa cross, parang AD 29 to 30, isinilang siya hanggang sa siya ay nag-minister. Nagmi-minister si Jesus, mahalaga kasi ito nagmi-minister si Jesus, under pa siya ng Old Covenant. Hindi nung isinilang si Jesus ay New Testament na agad o bagong tipan na agad. Old Covenant. Anong proof? Galatians chapter 4, verse 4. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman. Sinilang na isang babae. Sino yun? Si Mary. Noon ay virgin pa. Made under the law. Isinilang sa ilalim ng kautusan. Malinaw po yan. Yung pagkasilang ni Jesus, nung sa pasabsaban, sabi nga pasabsaban, ando si Jesus, diba? Sa Bethlehem, siya isinilang sa ilalim ng kautusan. So, wala pa po yung New Covenant. At pagkatapos, siya po yung magiging mediator. Siya ang gagawa
sa pamamagitan niya, siya ang gagawa, pagtitibayin ang bagong tipan para matapos na yung transgression sa Old Covenant, para matapos na yung bisa ng kasalanan at matubos ang sangkatauhan, even mga Hudyo, sa kautusan. Malinaw po yan. Kasi sabi ng verse 5, to redeem them that were under the law, para tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Primarily, yung mga Hudyo sa law of Moises. Ang mga Gentiles mula kay Adam, law of conscience. Romans 2:14 and 15. Diba? Law of conscience. No? Yung sa pagkagilty sa kasalanan, lahat ay bagsak. Pero ang purpose kung bakit isinilang si Jesus sa ilalim ng kautusan ay para matubos ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ano, ang liwanag ko, to redeem them that were under the law. Para ano? That we might receive the adoption of sons. Dahil hindi tayo magiging anak, hindi tayo maboborn in the spirit kapag mananatili sa lumang tipan. Sapagkat sa lumang tipan, lahat ay bagsak sa kasalanan. Kaya si Jesus, nung isinilang siya, malinaw na siya ay nasa ilalim pa ng kautusan at ang kanyang pagkasugo, primarily, hindi pa sa mga Gentiles, para sa mga Israelita. John 1:11, He came unto His own. Siya'y naparito sa sariling kanya. Sa ibang version, siya'y naparito sa sariling bayan niya, bayang Israel. And His own receive Him not. Ang problema, yung mga Hudyo, ni-reject siya. Diba? Siya'y naparito sa sariling kanya, hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, ng sariling kanya. Kasi, di ba, inaangkin niya yung Israel ay kanya, bayan niya. Pero sila ay nagkasala. Kaya sila, ang primary dahilan kung bakit isinilang si Jesus, wala pa po tayong connection doon. Naparito siya sa sariling bayan niya. Kaya, merong mga istorya na nababasa po tayo na yung babae na Gentiles na humihingi ng kagalingan, di ba? Sabi ni Jesus ay, rapat bang ibigay ang tinapay sa aso? Kasi ikinukonsidera ang Gentiles na mga marumi, hayop. Pero ang sagot ng babae, Panginoon, maging ang mga aso man ay nag-aantay na malalaglag mula sa dulang ng mumo, yung mga pinagkainan. Kahit man lamang daw yung mumo, inaantay daw yun ng aso. Talaga naman ganda ng manner ng aso, di ba? Kinukonsidera kasi yung aso as Gentile. Kaya sabi ni Jesus, hindi marapat bang ibigay ang tinapay sa aso? Kasi nga, primarily, yung kanyang pangangaral para iligtas ang bayang Israel sa kaparusahan, sa galit ng Diyos dahil sa kanilang pag-violate doon sa Old Covenant, sa Law of Moises. Sila yung tatanggap ng galit, yung parusa, yung puot ng Diyos. Okay, para magkaroon po tayo ng picture. Hindi lahat ng ipinangaral nung si Jesus ay nagminister, kung tawagin po ay Gospel of God, para matanggap siya na anak ng Diyos. Kaya yung John 3:16, primarily sa mga Israelita po yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him. Mapatanggap lang nila bilang anak, bilang Mesiyas. Kasi napakalaking usapin sa kanila na kung siya yung Kristo, siya yung anak ng Diyos, capital A or capital S, Son of God, siya yung namumusong, siya yung nagpapanggap na Diyos. Diba? Kaya galit na galit ang mga Hudyo sa hindi nila matanggap si Jesus na siya ang Mesiyas. So, ibig po sabihin, sa pangangaral niya rito, hindi pa tayo connected. Pagkatapos, ang makikita natin lamang napakahalaga dyan is ipinangaral niya yung kautusan. Itinuro niya ng tama ang kautusan. Kasi yung mga Pharisees, yung mga religious leaders that time, kagaya ni Nicodemo, ay hindi nila naituro ng tama. Kasi ang purpose ng law, sangayon sa Galatians chapter 3:23. But before faith came, tandaan niyo to. Ito yung sinasabing faith. Ito. Faith of Jesus Christ, para tayo manampalataya kay Kristo. But before faith came, we were kept under the law. Bago dumating ang pananampalataya, tayo'y nasa ilalim ng kautusan, primarily ang mga Hudyo. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, sa Old Covenant. Tapos sabi diyan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. So ang pinaka inaantay yung word na promise o pangako. Ano yung pangako? Yung nga, eternal life. Alam naman ng mga Hudyo yun, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga si Abraham, yun yung kanilang tinitingnan, hindi na yung pangakong physical. Sabi ng Hebrew chapter 11. So sabi diyan, we were kept under the law. Na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Pagkatapos ng kautusan, ito yung ipinapahayag, yung pananampalataya ni Kristo na dapat nating tanggapin, pagtiwalaan, para tayo matubos. Diba? 24. Wherefore,
The law was our school master. Ibig sabihin, ang purpose ng law ay siya yung magtuturo, patungo to bring us unto Christ, para dalhin tayo kay Kristo sa pananampalataya, that we might be justified by faith. Sapagkat doon lamang tayo aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya before faith came, under pa ng law, una ang mga Israelita. Kaya ito yung law, ito yung faith. Ngayon, ito yung tanong. Si Jesus nagturo siya ng kautusan. Kasi ang purpose ng kautusan ay dalhin una ang mga Hudyo kay Kristo para iligtas sila doon sa kanilang violation at huwag silang makadanas nung puot at galit ng Diyos. Hindi naman tayo kasama doon sa wrath of God. Bakit natin isinama sa matagal na panahon at takot na takot tayo at tuloy naging future ito? Yung wrath of God, yung tribulation, isinama natin ang ating sarili. Sa kanila lang yun. Dahil sila yung under sa law of Moises na nangako sila, na tutuparin nila at sinabi ng Diyos na pag sinunod ninyo, blessing. Pero pag sinaway ninyo, curse. May sumpa. So, para sa kanila yon. At doon sila iniligtas ng Panginoon muna. Yun ang purpose ni Jesus, yung bagay sa isinilang. Para sila iligtas. Tanggapin nila si Jesus na siya ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Hindi nila matanggap yun. Hirap silang tanggapin yung katotohanan na yun. Kasi si Jesus, ang iniisip nila, siguro nag-e-expect sila, ang anak ng Diyos, prinsipe ang dating, maharlika, sa palasyo pinanganak. Hindi eh. Pinanganak sa pasabsaban, ang amay karpintero, mga simpleng tao. Kaya naman, nagbibigay siya ng mga signs and wonders, mga tanda, para sumampalataya yung mga Israelita. Kaya, pansinin niyo, yung signs and wonders para sa kanila yon. Dahil even sa Old Testament, wala pang kasulatan para malaman nila na ang Diyos ay nagsasalita sa kanila at alagang yung sasabihin ng propeta o ng sugo ng Diyos ay galing sa Diyos. Mahirap kayong maniwala. Sasabihin niya, alam niyo, pinasasabi ng Diyos ganito. Teka muna, bago kami maniwala na ikaw ay talagang sinabihan ng Diyos at ikaw ay magsasalita sa amin, pagpakita ka muna sa amin ng tanda, signs and wonders. At pag nagpakita na sila ng signs and wonders, kasi ang sitwasyon is wala namang kasulatang pinanghahawakan na yun ang sasabihin ng Diyos eh. Unlike sa ating panahon ngayon, kumpleto ang Bible, ang instruction, salita ng Diyos. Dahil si Kristo ang kaganapan ng kautusan ni Moises at ng mga propeta. Okay, so makikita natin na yun ang kanilang sitwasyon. Hindi nga si Jesus ipinanganak sa palasyo, pero sa pamamagitan ng mga tanda at himala, dapat sumampalataya sila. At ang pinaka-agenda ni Jesus ay tutubusin nga sila sa kasalanan para wag nang magkaroon ng bisa ang kasalanan sa kanila. Tingnan niyo itong Nung kausap ni Jesus yung mga Hudyo sa John chapter 8, sabi ng verse 34, ang kausap niya dito yung mga Hudyo. Nagmamalaki sila na sila daw ay binhi ni Abraham. Ba? Literal silang binhi ni Abraham. Sila daw yung lahi ng Diyos at hindi dito sila naging alipin ni numan. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Tapos sabi ng 35, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Grabe itong, nung una hindi ko ito masyado naintindihan. Sinabi ni Jesus doon sa mga Hudyong kausap niya na ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Pag ikaw, nagbabasa ka niyan, in-apply mo sa sarili mo, sabi ko, grabe ito. Hindi ka na magiging anak at pananatili kang alipin ng kasalanan. Dito, ipinoproklama ni Jesus na siya ang magpapalaya sa kanila sa kasalanan. Pero ayaw nilang tanggapin si Jesus eh. Nagmamalaki sila na wala daw umalipin sa kanila. Binhi daw sila ni Abraham. Kaya sabi ni Jesus, ang nagkakasala, alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, tiniyak ni Jesus na sila yung nananatiling alipin ng kasalanan hanggat sila ay nasa ilalim ng kautusan. Mapapansin niyo yung Galatians 4:5, to redeem those who were under the law, para tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Di ba sabi ng 4:4, isinilang siya sa ilalim ng kautusan, si Jesus, sinilang ng isang babae. Anong purpose? Sabi ng verse 5, to redeem those who were under the law, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Para matanggap yung adoption, yung pagkukupkop ng isang anak. Alam nyo, imposibleng ma-born again yung nasa law. Kasi pag ikay nasa law, alipin ka ng kasalanan. For the wages of sin is death. Alipin ka ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus,
Malinaw yung sabi ng verse 5, kailangan silang lumaya. Ipinanganak si Jesus sa ilalim ng kautusan, itinuro niya yung tama ng kautusan kasi ayaw ituro ng mga religious leaders that time. Ang ginagamit nila yung kautusan to control, para kontrolin ang maraming mga tao. Nakakalungkot, maraming simbahan ngayon at nagpapasalamat tayo, nakalaya tayo doon. Ginagamit pa rin nila yung kautusan para kontrolin. Hindi nila napapansin, ginagamit nilang pang-control yun na panakot. Samantalang, ang linaw na ang dahilan kung bakit siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan ay para palayain. Dahil pag sila nanatili sa kautusan, alipin sila ng kasalanan. 1 Corinthians 15:56, tingnan natin. Kaya ito dito magagamit din natin yung isang interpretation, yung the Bible interpret itself, para makukuha mo yung mensahe ng malinaw na ang hinuhugutan natin, salita ng Diyos. Yung sinasabi sa 1 Corinthians 2:16, ito yung pangalawa, di ba? Ito yung una. Ito yung pangalawa. Yung the Bible interpret itself. 1 Corinthians 2:13. The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Di ba? For the wages of sin is death. Kaya the sting of death, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. And the strength of sin ay saan? Nanggagaling saan? Sa law. Kasi kapag merong law, pag hindi mo natupad, at meron kang transgression. Ang problema, ang proseso ng law, James chapter 2 verse 10, whosoever shall keep the whole law, but offended in one point, he is guilty of all. Kung bakit alipin ang tao ng kasalanan. Pag kinuha namin yung mga verses na yan, yan ang nagpapatunay, alipin ang tao ng kasalanan. Walang kakayanan. Imposible na ang tao ay makalaya sa kasalanan. Diyan mo maia-apply yung imposible, posible sa Diyos. Imposible na ang tao ay makalaya sa kasalanan. Dahil ang proseso ng law, hindi yung very good ka pagka siyam ang nasunod mo, isa lang ang mali mo, kagaya ng sa school, sa secular na pasado ka pa rin, 98, 97. Hindi. Sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos, ang proseso ng kautusan ay dapat 100%. Ang problema, walang taong makakatupad niyan. Walang taong makakatupad niyan. Kaya imposibleng makalaya ang tao sa kasalanan. Dahil ang nagbibigay ng power sa kasalanan ay walang iba kung hindi kautusan. Okay. So malino po yun na ang tao ay alipin ng kasalanan. Basahin nga natin yung 1 Corinthians 2:13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Dito po tayo mag-ingat. Kapag ang iniaaral ay yung wisdom ng tao, anong ginagawa nila? Hindi nila ginagamit talaga yung sinasabi na, but which the Holy Ghost teacheth. Paano ang pagtuturo ng Espiritu Santo? Comparing spiritual things with spiritual. Tinapik po namin ito may isa rin. Ang problema kasi po sa atin, yung religious mindset, pag sinabing spiritual, parang ibang mga bagay, mga espiritu. Pero yung spiritual po dyan, yan po ay Word of God. Ano ang proof? John 6:63. It is the Spirit that quickeneth. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. The flesh profiteth nothing. Mapapansin ninyo, ang context nito, kausap niya yung mga Hudyo, maraming mga sumunod sa kanya, sa John chapter 6, after nung gumawa siya, nagparami siya ng tinapay at isda, nung magugutom na sila. After nun, maraming sumusunod. Napansin ni Jesus na ang layunin lang nila, di ba? Ang signs and wonders ay ginamit ni Jesus sa mga Hudyo para lamang kung ano yung pinaka-agenda ni Jesus. Ano yung agenda ni Jesus? Tubusin sila sa kasalanan para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ang problema, sumusunod ang maraming mga Hudyo, after lang sila doon sa nakain nilang tinapay at isda. Kaya sabi ni Jesus, sumusunod kasi kayo sa akin dahil sa pagkain na papanis at pagkain na sisira. Sumunod kayo sa akin dahil sa buhay na walang hanggan. So yun ang agenda ni Jesus. Parang gusto lamang ni Jesus na mahuli yung kanilang loob. After niyang gumawa ng mga signs and wonders, magtitiwala na sila kung ano man ang ituro ni Jesus. Kasi nga, spiritual na eh. Pag sinabing spiritual, hindi na to physical. Kaya sabi doon, the flesh profiteth nothing. Sa laman, wala kayong anumang pakikinabang. Matindi ito, matigas ito sa kanila. Kasi nga, sanay sila, yung Old Testament kasi, ang manifestation blessing yon is flesh, physical. Yung walang salot na daratal, hindi sila magagapi ng anumang kaaway, puro physical. Yun ang pangako sa lumang tipan. Basahin niyo yung babalikan natin yan mamaya. Hebrew 9:13 and 14. Kaya yung dealing ng mga dugo ng hayop doon sa Old Covenant na ginagawa nila sa templo, sabi diyan, for if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctify it. Ano sinasanctify it? At pinipurify? To the purifying of
the flesh. Diba? Physical lang ang manifestation nung ginagawa nilang paghahandog ng hayop sa Old Covenant sa templo. Ano naman yung dugo ni Jesus? 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, walang anuman dungis, purge your conscience. Ano daw lilinisin? Conscience. Asan ang conscience? Yung ating isipan. From dead works to serve the living God. So yung contrast, physical to spiritual. Diba? Ang nililinis ng dugo ng hayop sa Old Covenant, physical. Kaya wag kang hahawak, wag kang kakain. Diba? Para ikaw ay maging katanggap-tanggap. Pero in the New Covenant, yung ating conscience, yung isipan, mula sa kasalanan, mula sa pagka-guilty, ay malilinis na. Alam mo na wala ng bisa ang ginawa ni Jesus, ay wala ng bisa ang kasalanan. Kaya niya ni-redeem tayo sa law. Balik tayo. John 6:63 muna. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Tapos ang sumunod dyan, the words that I speak unto you, yung mga salita na sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya sabi ni Jesus, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Yung mga salita na sinalita ko sa inyo, yung pinangaral ni Jesus, patungkol sa buhay na walang hanggan, patungkol sa pagtubos sa kanila sa kasalanan, pero ayaw nilang tanggapin, yun daw ang magbibigay ng buhay. Yung mga salita niya, spiritual, spirit, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Pawang espiritu at pawang buhay. Anong buhay? Eternal. Ayaw nilang tanggapin yun. Hindi nila maintindihan yon. Kaya yung 1 Corinthians 2:13, comparing spiritual things with spiritual, paano yon? Salita ng Diyos. Sa Bible, kahuhugot ng interpretasyon. Kagaya nito, bakit sinabi ni Jesus na ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan? Kasi nananatili sila sa kautusan. Ayaw nilang tanggapin si Jesus, na palalayain sila sa bisa ng kasalanan. Mananatili silang sinner pag hindi nila tinanggap si Jesus at nasa ilalim pa rin sila ng kautusan ni Moises. Kaya yung sinasabi ng Galatians 4:5, siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan para tubusin sila sa kautusan para matapos na yung kasalanan. Kaya yung sinasabi doon sa 1 John chapter 3 sa verse 1. Tsaga lang po. Pero alam ko maganda yung patutunguhan ng ating pag-aaral. Ano sabi diyan? Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Diba? Pag ikaw ay anak ng Diyos, kailangan wala ka na sa kautusan to receive the adoption of sons. Yung binasa natin kanina sa Galatians 4:5. Upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Hindi nakikilala si Jesus. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikilalang gaya ng kanyang sarili. In their time, malabo pa. Andun pa kasi yung templo. Hindi pa lubusang clear o hayag yung ginawa ni Kristo. Verse 3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman ninyang malinis. Dito ka magiging malinis. Yung pagtitiwala sa pagkilala kay Jesus. Verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, pasinin niyo po to, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So pag ikaw ay nasa kautusan, meron kang sinasalangsang. Pero kung alam mo na tinubos ka sa kautusan, hindi ka na magkakasala. Anong part ng pagkatao natin ang hindi na magkakasala? Yung ating inward man, yung ating espiritu, yung ating isipan sa pagtitiwala sa ginawa ni Jesus na tinapos na niya ang kautusan. Tinapos niya yung lumang tipan para tayo ay maging malaya sa kasalanan. Hindi na nagkakasala yung inward man mo. Kaya matatanggap din natin yung delivered us from the power of darkness. Iniligtas na tayo sa kadiliman, sa kasalanan, and had translated us, ito yung mabigat, into the kingdom of His dear Son. Pag maniniwala ka sa sinasabi ng Bible, tatanggapin mo yan hindi gaya ng salita ng tao, at talagang magtitiwala ka, ito ang katotohanan, ito ang salita ng Diyos, tatanggapin mo sa sarili mo. Hindi salita ng tao, salita ng Diyos. Wala ka nang pakialam kung hindi mo nakikita, hindi mo naoobserbahan ng karnal, pero sa isipan mo, nauunawaan mo na ligtas na, delivered na sa kapangyarihan ng kadiliman at nandun na sa kaharian ng kanyang anak. Nasa new heaven and new earth ka na. Ang hirap intindihin nun, pero dahil yun ang ipinapahayag ng salita ng Diyos, maraming mga talata yan. Kaya lang natin may isa-isa kasi makapresent tayo sa oras. Pero yung sinasabi na gaano mo tinatanggap ang salita ng Diyos. Kung talagang ikay mananampalataya at nagiging
effective ang salita ng Diyos sa buhay mo. Spiritual yan, hindi nakikita. The flesh profited nothing. Alam nyo, habang tumatagal, natatanggap ko na hindi na physical ang blessing nung ginawa ni Jesus. Ang nakalulung ko, nung araw tayo ay alipin ng ganung paniniwala. Kaya hindi matatanggap-tanggap. Sabi, ay walang kwenta ang inyong paniniwala. Lugi. Bakit? Kasi mas lamang ang pagtitiwala niya na ang blessing ay physical. Kaya nga may kantang sa langit, wala nang beer. Parang sinabing, lugi tayo pagdating natin sa langit. Bakit? Kasi mas hinahanap nila yung enjoyment, yung blessing nung physical. Lugi tayo, kapatid. Lugi tayo dyan. Ligaw kayo, kapatid. Ligaw kayo. Diba? Kaya sabi ko nga, dapat focus muna sa gospel. Kasi sa gospel, maintindihan mo na ang blessing nito ay spiritual blessing. Kaya sabi ng 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen. Nakatingin daw na ang mga mananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. But all the things which are not seen. Hindi daw tayo nakatingin sa mga nakikita kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. For the things which are seen are temporal. Makinig kayo magaling. Ito yung contrast. Yung Old Covenant, nakikita, physical, flesh. Yung New Covenant, hindi nakikita, spiritual. Pero yon ang spirit of truth at yun ang mas totoo. Pag nagkaroon ng renewal of the mind, ang nagmamature sa pagbabago ng kaisipan ay yung mga mananampalataya na tinatanggap ang salita ng Diyos, ang bisa ng ginawa ni Jesus ay eternal, spiritual, and heavenly. Hindi nakikita. Sabi diyan, but the things which are not seen are eternal. Ang problema, pagtatawanan ka ng tao. Kasi ang pangako sa atin nung araw, matagal na nakatatak sa ating isipan, ang resurrection ay mabubuo uli yung physical. Magkakaroon ng kaguluhan po dun eh. Tingnan ninyo yung 1 Corinthians 15:50. Ano sabi niyan? Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. Corruptible po itong flesh. Corruptible po itong tinatawag na flesh and blood. Ito po yung physical. Hindi po ito ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang magmamana ng kaharian ng Diyos, yung ating espiritong dating patay. At dahil tinanggap natin ang salita ni Kristo patungkol sa kanyang ginawa sa krus, yung gospel, nabuhay yon, na born again, resurrected. Di ba? Hindi magmamana ito. Kaya nga mayroon pa rin sa Bible na doon wala ng babae, wala ng lalaki. Meron pa bang gender? Anong sagot? Meron bang nabasa kayo na mga anghel na babae sa Bible? Walay. Pero sa katuruan ng matagal sa atin, mula sa relihiyon, meron. Wala ng gender. Ang problema, naalala ko nung kabataan namin, uy, malapit nang bumalik si Kristo. Ha? Oo. Yung stand na, gayahin natin si Pablo. Ano? Huwag ka na mag-asawa, manatili kang binata. Nung malapit na raw yung rapture, naku, wala pa akong asawa, hindi ako makakatikim ng relasyon. Di ba yung mga Saduceo, yung tanong nila kay Jesus, yung isang babae na pangasawa yung panganay, 5 o 7 magkakapatid, namatay yung panganay, walang anak, napangasawa yung pangalawa. Sa kanilang kaugalian, pwedeng sumunod yung pangalawang kapatid, ang mapangasawa ng babae. Namatay, ganun din. Pangatlo, pang-4, pang-5. Sabi ganun Saduceo. Sa kaharian po ng Diyos, sabi kay Jesus, sino ang tunay na asawa? Ano sabi ni Jesus? Nagkakamali kayo sa pagkaunawa patungkol sa kaharian ng Diyos. Doon ay hindi na mag-aasawa ni pag-aasawahin pa. Ay di pagka ikaw ay nabubuhay sa physical observation, sa carnal knowledge, lugi pala sa langit. Pero ito, pag sinabi ng Diyos na ang pinaka-ultimatum na blessing ay eternal life, kailangan nating matutunang manampalataya. Ano sabi ni Paul? Far better. Ako'y nagigipit kung mananatili ako sa physical or pupunta na ako kay Kristo. Nagigipit siya. Sapagkat yung pag ako'y sumakay Kristo na at mawala na sa physical, ano sabi niya? Much, far better pala. Far better. So, kunin mo yung word, far. Mas malayong, kung ikukumpara mo, yung dinudulot na enjoyment ng physical blessing, mas matindi ang kaligayahan sa kabila. Kapag kapiling na natin at wala na tayo sa physical at talagang tayo ay nasa espiritu na. Amen? Ang problema, pag hindi ka nakumbinsi, ito po yung problema. Pag hindi ka nakumbinsi na ang pinaka-ultimatum na blessing ay spiritual blessing, ano sabi ng Ephesians 1:3? Mapupuri mo raw ang Diyos, mapapasalamatan mo ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo. Anong ginawa niya? Who had blessed us ng with all spiritual blessings in saan? In heavenly places in Christ. Yun talaga yung blessing na ginawa ni Kristo. Amen po ba? So, dapat habang tumatagal tayo, kung tinatanggap natin ang salita ng Diyos na hindi natin tinanggap ang salita ng Diyos na kagaya ng salita ng tao, kung hindi tinanggap natin na kagaya talaga ng salita ng Diyos.
Amen? Kaya nyo, magkakaproblema talaga. Advice ko lang po sa bawat isa. Kung bakit po kayo sina-challenge na kabisahin ninyo yung gospel of Christ. Kasi ito muna yung dapat nating i-share. Kahit pa napakatalino ng tao, theologian man siya, pero kung hindi maliwanag sa kanya ang blessing ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po magkakapanagpo. Kaya ito yung napakahalaga, buksan mo sa kanya isipan para unti-unting maintindihan at mabaklas yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 10. Mabaklas yung mga nagmamataas at hindi nagpapasubmit sa karunungan ng Diyos. Asan ang karunungan ng Diyos? Ito po yon, yung ginawa ni Jesus sa krus na tayo tinubos sa kasalanan at ang blessing po niyan ay spiritual blessing. Amen? Hindi po madaling magbaklas ng isipan. Kaya mauunawaan natin ang maraming mga tao, kahit pa nga mga sanay na sa pagbabasa ng Bible. Napaka-importante po ng yung interpretation na to, yung the Bible interpret itself, para wag tayong maligaw. Minsan, gagaya ng tanong ni Brother Dado, bakit kukuha ka ng talata doon, kukuha ka ng talata sa Lumang Tipan, kasi sinusunod po natin yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:13, comparing spiritual things with spiritual. Huwag ka nang pumunta sa kung saan mga libro. Madalikado pa po yun. Mauuwi ka pa sa man-made theory. Kasi ang katuruan ng Espiritu Santo, comparing spiritual things with spiritual. Ano yung spiritual things? Word of God. The Bible interpret itself. Siya rin na rin ang magpapaliwanag ng patungkol sa kung ano talaga ang agenda ng Diyos sa buhay ng nating mga mananampalataya. Amen? Okay, so sana po nakatulong itong ilang mga bagay na ito, napakahalaga, at sana maunawaan nyo ang dahilan kung bakit bilang mga anak ng Diyos, tayo yung mga born again, isinilang tayo dahil sa ebanghelyo ni Kristo, sabi ni Paul sa 4:15. I have begotten thee through the gospel. At ang Holy Spirit ay nasa atin sa pamamagitan ng paniniwala natin, Ephesians 1:13. Nung tinanggap natin ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, sabi diyan, which whom also after that you believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. At ang pinakapangako, kayamanan natin, hindi nakikita, Espiritu ni Kristo. Nasa atin ang Espiritu ni Kristo. At pag nasa atin ang Espiritu ni Kristo, talagang tayo ay kay Kristo. At ang problema, ang ano dyan is, talaga bang tinanggap mo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maliwanag ba sa atin? Di ba sabi ng 2 Corinthians 4:3, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kahit anong talino pa niyan, kung ang ebanghelyo ay may talukbong, ang unang-unang tumatalukbong, kautusan. Niredeem na nga tayo sa kautusan. Ano sabi doon? Lost. Naliligaw pa rin. Maliligaw at maliligaw pa rin. Kaya sana po, yung atin pong challenge, yung encourage natin sa bawat isa, masterin po natin ng lubusan tong gospel of Christ. Para hindi tayo, ito po yung pinakasusi, hindi ka mabubudol, hindi ka maililigaw ng sinuman. Hebrew 9:16, nagkakaroon lang ng bisa ang isang testamento pagkatapos na ang testator namatay. Kaya nag-start ang New Testament, nag-take effect ang New Testament after his death. So hindi lahat ng binabasa mo nung nabubuhay si Jesus, ia-apply natin. Nung araw, ina-apply natin. Pag nabasa mo sa Bible, sinasama natin yung ating mga sarili sa tinuturo ni Jesus sa kautusan. Ayun nga, si Jesus nga nagtuturo ng kautusan, ba't ayaw nating tutuparin? So nagkakaroon tuloy ng confusion at naa-out of context tayo.